The Bible says in Luke chapter 6 verse 27 to 28, love your enemies. Do good to those who hate you, bless those who curse you, and pray for those who mistreat you. Lord, teka lang. Mamahalin ko ang kaaway ko. Mamahalin ko siya kahit napakahirap niyang mahalin. Lord, mamahalin ko siya kahit sinisiraan ako. Mamahalin ko kahit pinagsalitaan ako ng masakit. Kahit pinersecute ako, Lord, mamahalin ko. And yet, malinaw ang command ni Lord, mga kapatid. Love your enemies. Paano? The Lord Himself gave us the steps. Number 1, do good to them. Number 2, pray for them. Number 3, meet their needs. Because love is not just a feeling. It is a command. It is obedience. Kung tayo lang, mga kapatid, kung sa mundo lang natin, sino ba ang gustong magmahal ng kaaway? Wala. Kung emosyon lang ang pagbabasehan natin, hindi natin sila kayang mahalin. At wala tayong kapasidad magmahal ng difficult people. At ang natural response ng laman, naku, hindi, Lord. Gaganti ako. Nasaktan ako eh. Kailangan ko maghiganti. Kailangan ko ipagtanggol ang sarili ko. Hindi ako papayag na inaapi ako. Kung ikaw ay anak ng Diyos, hindi ka exempted, kapatid, no, sa command ng Panginoon. We are all called to obey. Sabi sa Romans chapter 5 verse 8, God demonstrate His own love for us in this. While we were still sinners, Christ died for us. See? Tayo rin man pala ay kaaway ng Diyos. That's the ultimate picture of love. Hindi na tayo minahal dahil lovable tayo. Minahal tayo ng Diyos kahit tayo ay makasalanan. Kahit nireject natin siya. Kahit hindi tayo deserving. And He proved it at the cross. Kaya ang standard ng tunay na pagmamahal hindi galing sa feelings natin, kundi kay Kristo. Siya ay namatay sa krus habang tayo ay makasalanan. Then we have no excuse not to love others. Maaring sa ating sarili, hindi natin kaya to. Pero dahil sa grasya at habag ng Diyos, nakakaya natin. With man, this is impossible. But with God, all things are possible. Hingiin natin ang gabay ng banal na espiritu sa buhay natin para tayo ay magpatawad ng kapwa natin. Love is not what you feel. Love is what you do. Because Christ already did it for you. Matthew chapter 5 verse 45. Sapagkat pinasisikat niya ang araw sa mabubuti, gayon din sa masasama. At nagpapaulan siya sa mga matuwid, sa mga di matuwid. Kaya mga kapatid, hindi lang love your neighbors, yung madaling mahalin, kundi pati na rin love your enemies, yung imposibleng mahalin. That's when you look most like your Father in heaven. Do good to them, pray for them, meet their needs. Kaya mga kapatid, love your enemies. Keep shining brightly for Jesus. Have a blessed day.